Hey everyone, this is Mommy Kath and welcome back to our channel. Today is going to be a sit-down video para sa ating Mommy Talk. I'm going to share my 5 tips kung papaano ko nga ba prepare si Prime, ang aking chikiting, para ma-excite siya sa school. Para sa mga first-time mom or dad or first-time parent na nanonood ngayon sa ating vlog, ito yung mga tips na based on our experience kung papaano namin prepare si Prime sa kanyang first school. Background lang, nag-start si Prime last year, 2023, sa kanyang school. Hindi siya play school, diretso na siyang nursery. Hindi namin siya in-enroll sa play school. And I feel na siguro kung tinry namin yon, mas naging excited si Prime sa kanyang first day or sa kanyang first school as nursery. Hindi po naging smooth ang aming journey nung first time namin ipasok si Prime sa school. Talagang entire month ata na medyo nangangapa-ngapa siya. Kasama pa niya kami sa loob ng classroom, which is normal naman talaga lalo na sa age niya and sa first time na magsuschool. So, kaya naisipan kong gumawa ng video para at least ma-share ko yung experience namin and yung mga tips namin para as early as now, ma-prepare na natin ang ating mga chikiting dahil magpapasok ka na. Sa mga parent natin na gustong i-ready din yung kanilang mga anak this school year, my first step would be set the mood. As early as now, i-prepare na natin sila or kahit pa next year papapasok ang inyong mga anak, unti-unti nasiset na natin yung mood nila. In our case, kay Prime, is nagkakaroon kami ng conversation madalas, araw-araw yan na, o Prime, malapit ka nang mag-school, yung mga ganyang talk sa ating mga anak para at least everyday is nag-expect sila na laging dinidiscuss to sa akin ni mommy, ni daddy na malapit na pala akong mag-school. Kailangan is na prepare natin yung mind nila na papasok na sila sa school. And ano-ano nga ba yung mga kailangan natin gawin na nakapaloob sa pag-set natin ng mood nila. Explain natin na okay, sa ganitong month, papasok ka na sa school, or next year, or kapag nag 4 years old ka na, 5 years old, mag-start na tayo ng school experience namin ha. Sa pagsiset namin ng mood kay Prime, pinapakita namin yung mga video sa YouTube na mga sa loob ng classroom, mga age, mga kaedad niya na nasa video na super excited kasi sinasabi namin na, oh, eto, may teacher ka and your teacher will be very kind. Tapos, meron kayong playtime, you will have a lot of friends. So, mga ganun. Syempre, sa umpisa, talagang ayaw na ayaw niya. Talagang may times ayaw niya nalang panoorin yung video. Pero everyday, ganun, paulit-ulit yung i-explain. Paulit-ulit nyo lang ikwento sa kanila na very fun yung school. And yun, dun pa lang masiset na yung mood nila. Malulook forward sila. Lalo na kung wala silang kalaro sa bahay. Like si Prime, wala naman siyang ibang kalaro talaga. Kaya yun na din yung naging factor na talagang takot siya sa ibang tao. So yun talaga, lalo na pandemic baby, kailangan preparation din talaga. We also have to acknowledge their feelings, their emotion. Kapag nagsishare sila, nagsasabi sila na, Mom, I'm afraid to go to school, I don't wanna go to school. I-acknowledge natin yung feelings nila na it's okay to be scared. So, i-discuss natin yung mga pros na pwedeng kumbaga, i-convert natin yung fear nila into excitement para expect nila na talagang magiging positive yung kanilang mindset. Gaya sa amin, kay Prime, lagi niyang iniiyakan yun yung idea, lalo na kapag naghahanap-hanap kami ng school, pag nag-school visit kami, pag naghahanap kami ng school, tapos pwedeng mag-observe yung parent and yung child. Talagang iniiyakan niya every time na pupunta kaming school. Alam niya na ng school yun, alam niya na iiwan siya doon, and alam niya na wala si mommy and daddy sa loob ng classroom. Talagang iniiyakan niya every time na pag-uusapan namin yun before. Tinatanong namin kung bakit siya natatakot sa school. At sinasabi niya maybe takot siya sa teacher. So, i-explain na namin, you know what, your teacher will be very, very kind. You will learn a lot of things in school. You will have a lot of friends. You will have playtime. You can bring some of your toys and play with your classmates. You'll have a lot of friends.
So, ganun yung laging paulit-ulit din naming sinasabi. And of course, to make him more excited then lagi namin sinasabi, we will prepare yung baon sa school, kung anong gusto niyang kainin kapag break time. So, yun yung mga parang setting the mood. Then, araw-araw yun. Pwede nyo rin siyang gawin sa inyong mga anak. As early as now, kahit next year pa sila papasok, mas maganda nga yan na nasiset na natin yung mind nila na very exciting pala kapag nag-start na sila mag-school. Ang tip number 2 ko ay communication. Communication, syempre, sa inyong mag-partner, sa inyong mag-asawa, as a family with your child, and of course, involved na din natin yung school or yung magiging teacher niya. So, napaka-importante din na i-explain natin sa kanyang teacher na, teacher, so yung anak ko ay ayaw pumasok sa school, ganito yung kanyang mindset para alam ni teacher kung papaano siya makikipag-interact sa inyong anak. Sa case namin is nung nakapag-decide na kami kung saan ipapasok si Prime, syempre nakipag-communicate kami sa kanyang teacher na ganito nga, umiiyak si Prime every time. Nagbigyan kami ni teacher na mag-observe every day dun sa current na class niya. Kahit hindi pa enrolled si Prime nun, pinagbigyan niya kami dahil nga sa situation niya, gusto niya din na maset yung mood ni Prime. Gusto din ni teacher, syempre, na ma-convert yung fear niya into excitement. So, pinagbigyan niya kami na everyday mag-join si Prime inside the room. Kunyari, classmate din siya nung kanyang current class that time. Tumagal yun ng 1 buwan. And nakatulong yun, guys. Sobrang laking tulong para at least hindi siya mabigla and unti-unti na maset talaga yung mood ni Prime na ganito pala yung gagawin sa school. Sobrang thankful kami na merong ganon parang practice session kay Prime. And dahil naging open kami sa teacher ni Prime na yun nga, unang visit pa lang namin sa kanyang teacher, talagang nagwawala si Prime, umiiyak. Talagang ayaw niya magpaiwan sa school, ayaw niya pumunta sa school. Pinagbigyan kami ni teacher na isa sa amin isamahan siya sa loob ng room hanggang unti-unti na masanay si Prime. Sobrang laking tulong nun para ma-prepare siya sa kanyang first day of school. And true enough, mga momshi, after 2 weeks siguro na iyakan, ayaw ni Prime na maiiwan siya sa loob, tinatry namin laging tatakasan siya. Yung isa sa amin ni Pao is papasok sa room, tapos after ilang minutes iiwan namin, talagang lalabas siya para kunin yung isa sa amin, samahan siya sa loob, which is marami siyang mga classmates na ganun din, para 3 parent din na iba-iba yung nasa loob, kasi 'di ba syempre mabibigla naman talaga yung ating mga anak na maiwan sa loob ng room. Understandable naman. I think ganun din ako nung ako ay bata, nung ka-age ako ni Prime na first time ko mag-school. Gusto ko rin laging nakikita yung parent ko, yung mom ko, para at least maging at ease ako. Syempre, first timer, and yung age nila, lalo na sobrang clingy sila sa inyo, mga momshi. So, si Prime sobrang clingy sa akin, and talagang tiyagaan lang din talaga. Bukod sa pinapayagan niya kaming samahan sa loob ng room hanggang sa ma-settle down siya, naka-open lang yung kanyang curtain. So, yung kanyang window, open lang para yung mga bata is kampante sila na nakikita yung kanilang magulang. Sobrang importante din talagang open communication with your teachers. Pero, syempre, sa umpisa lang yun. After 2 weeks, 3 weeks, pag okay na, syempre, doon na yung time na close na yung curtains. Trust the process. Tip number 3 is preparation. Sobrang importante ng preparation. Moment na sabihin natin sa ating mga anak na papasok na sila sa school, importante na piniprepare din natin yung mind nila and yung mga kailangan nila, gamit nila for school. So, sa case namin is, paano namin prepare si Prime? Syempre, kailangan niya maging involved sa pag-shopping ng kanyang mga gagamitin sa school. Prime, para ma-excite siya bumili ng lunch bag niya, tumbler niya na favorite niyang character, favorite niyang color na bag, mga socks, sando na susuotin sa school. So, ayan. And even yung shoes niya, para ma-excite siya, lagi naming sinasabi, "Oh, Prime, what are you gonna wear today?" So, pipili siya ng color ng shoes na i-wear niya. Siya yung kukuha ng kanyang susuotin na boxer shorts, sando, magpipick siya ng color ng t-shirt and short na susuotin niya sa school. So, para ma-excite yung ating mga anak.
So, mabibuild yung kanilang routine in preparation sa school everyday. Part din ng ating preparation, syempre, yung pag-visit sa kanyang future school, madalas na pag-visit. So, paglalabas lang kayo, pwedeng dadaanan nyo, o ayan o, malapit ka na mag-school, this is going to be exciting, mga ganyan. Then, meron din kaming mini calendar na may countdown doon. Syempre, naka-encircle yung date kung kailan siya mag-start mag-school. Tapos, at least everyday, nakikita niya na malapit na, papalapit na mag-start na siyang pumasok sa school. And, mga momshiha, part din ng preparation yung sa potty training. Lalo na sa age ni Prime kasi siya ay 4 years old na noon. So, siya ay na potty train na. Importante din yun kasi sa school. Parang yun yung doon nila na-distinguish kung pwede nang mag-start ng school yung bata kapag ka na potty train na. Pero, alam nyo, sa panahon ngayon, kahit naman na yung mga 3 years old and below sa mga play school, is naka-diaper naman. Pero syempre 2 hours yun, ayaw naman natin na magwiwiwi yung mga anak natin habang nasa school. So, importante pa rin part ng preparation. Kung hindi man siya potty trained, is syempre lagi pa rin siyang may diaper para alam niyo na emergency situation na mawiwi sila habang nasa school. So, sa case ni Prime, hindi na siya nagwe-wear ng diaper nung time na nag-start siyang mag-school. So, very thankful naman doon dahil hindi kami nagwo-worry. Pero, syempre, lagi pa rin siyang may baon na damit. Kasi, di ba, accidents happen naman. Pala mga momshi, meron akong video na ginawa noon kung paano namin na potty train si Prime. So, if you wanna guys check it out, ililink ko na lang sa description. To our tip number 4, which is routine. So, i-build natin yung routine nila. Syempre, kapag okay na-prepare na natin yung mga kailangan gawin and nagsistart na silang pumasok sa school, merong routine na dapat nagiging consistent tayo. So, for Prime, yung naging routine namin, yun nga, dun sa calendar, everyday siya yung nag-move ng sticker. For example, today is Monday, tapos pagkagising sa umaga, lagi yung ganyan siya. Pagkakagising niya sa umaga, after mag-pray, babangon na siya sa bed, tapos i-move niya na yung sticker sa calendar kung ano na yung date today. Tapos siya na rin mismo nagsasabi, oh, I have school today. Every Saturday and Sunday is wala siyang school. So, naging part yun ng kanyang routine every morning. And part din ng kanyang routine yung siya na yung involved siya sa pagpili ng susuotin niya for that particular day sa school. Kung gusto niya mag-red, mag-blue, siya yung magtuturo ng damit na isusuot niya. Araw-araw na ganito yung mga dapat niyang gawin. Siya din yung mamimili ng kanyang shoes, yung kanyang baon sa school, tatanungin namin siya. Yun, na-build na din yung routine niya everyday na ganito yung mga kailangan niyang gawin. Yung routine naman ng kanilang teachers, pag-start ng kanilang class, magpe-pray sila, tapos meron silang sing and dance bago mag-lesson si teacher. And then after that, meron silang break time, tapos another activity, and then uwi na. Sa case ni Prime, 2 hours yung kanyang klase. So, sobrang ganda ng routine na binild ng kanilang teacher. Everyday, alam na nila yung gagawin nila. Like, meron silang formation kapag may sing and dance na. And alam nyo ba si Prime, nung una talagang iyak siya ng iyak. Ayaw niyang kumanta, ayaw niyang sumayaw. Pero dahil sa pag-build ng routine, day by day, nakikita namin yung improvement ni Prime sa socialization, confidence niya, and yung mindset niya na excited na siya. Naging from, alam niyo yun, from fear, naging excitement na daily. Tapos pag holiday or mag-a-announce si teacher bigla na walang pasok, and then alam niya na weekday dahil na-build na nga yung routine niya and expectation niya na, dapat may pasok ako. Minsan nakakatuwa kasi itatanong niya pa bakit wala siyang school, na gusto niya pumasok sa school. Alam niyo, itong isa pa napansin namin kay Prime ha, nung na-build na yung kanyang routine is, siya na yung mismong nag-check ng oras. Alam niya yung oras ng pasok niya kapag malapit na mag-8. Kasi 8 AM yung pasok niya. Alam niya na dapat na ihatid na siya sa school. Ayaw niya na nililate sa school. So, very magandang habit naman sa kanya yun. Na gusto niya lagi siyang maaga pumasok. So, pag alam niyo yun, kami yung tatarantahin niya kapag sinasabi niya, Mom, we need to hurry. I'll be late at school. So, nakakatuwa. So, tiyagaan lang talaga tayo mga momshies, daddies, sa pagbe-build ng routine sa kanila. And true enough yun talagang as time goes by,
Talagang sila na yung ma-excite sa pagpasok sa school. Last na itatakal ko about routine is yung reward system na nakapaloob dito. Alam nyo, nung una, syempre kapag yung anak natin, ayaw na ayaw talaga, dibang, halimbawa, ayaw nila kumain ng gulay, ayaw nilang mag-clean up ng toys, diba? Meron din tayong reward system. So, yung reward system na to, syempre, nakakatulong din para ma-excite yung ating mga anak na gawin yung ganitong particular task na to. So, na-excite silang gawin yung particular task na to dahil may nilulook forward silang reward. Don't get me wrong, alam kong hindi dapat sanayan yung mga anak natin sa ganito. Pero hindi masama na bigyan din sila ng reward paminsan-minsan, lalo na kapag they did a great job. Maganda tong reward system na to para ma-build din yung personality nila na sometimes they will get a reward kapag naging good boy sila, good girl sila, and kapag gumagawa sila ng mabuti. So, syempre sa amin, sa case namin, sa umpisa lang yon dahil nga sobrang nagwawala si Prime, umiiyak. So, meron siyang reward. Pwede nyo ring i-include yung reward system sa unang phase nyo ng pagpasok sa school. Sa case ni Prime, yung reward system namin, kapag nakakuha ka ng star, kasi yung isang routine din ng teacher nila kapag good job sila, may mga star sila. So, naging excited din si Prime na makaipon ng maraming star. And then, yung part ng reward system ni teacher. Kapag nagre-recite yung kids, or kapag kumakanta, sumasayaw, nagpa-participate, hindi naman lahat ng reward is kailangan sobrang magarbong reward. So, kagaya nun, diba, kay teacher, part yun ng kanyang reward system na kapag good job yung kanyang mga estudyante, bibigyan niya ng stars, ganyan. Just a simple token of appreciation. So, pwede nyo rin yun i-apply sa inyong mga anak na pag ayaw nila mag-school, sabihin nyo lang, kapag nakatapos na kayo sa school and you did a great job, ito yung reward na makukuha mo. So, it's up to you mga mommy, daddy, kung ano yung reward na yun na makakapagpasaya sa inyong anak. Part ng reward system ni Prime before na dahil nga umiiyak siya, pag sumayaw ka, pag nag-participate ka sa sing and dance, pag uwi mo, makakapag-iPad ka. Or pag hindi nyo siya madalas pinapakain ng sweets, pwede nyong gawing reward system yun na, okay, you can have a little of this chocolate or a little of this kind of treat na gustong gusto nila. So, para diba, nasa-set yung mood nila. So, sa case namin, since hindi namin siya pinapag-iPad kapag hindi siya nagpa-participate, naging part din yun ng reward system namin before. Na after school niya, pag good boy siya, is pwede siyang maglaro ng kanyang iPad. Now, proceeds with the last but not the least, tip number 5, which is ask. Yes, ask. Just as simple as that, pero sobrang importante. Lagi natin kakamustahin yung ating mga anak. How's school? After school, maya't maya tatanungin namin, how's your school? How's your day-to-day? How's your teacher? Your friends? Your classmates? Enjoy mo ba yung playtime? Ano yung natutunan mo for today? So, sobrang importante na nagiging involved tayo sa pamamagitan ng pagtatanong and open communication sa ating mga anak. Isa sa mga pinakakinakatakot namin ni Pao na mabubuli yung ating anak. And syempre, alam natin na marami din namang bully sa school. Syempre, alam kong yun din yung isa sa mga worries nyo na, diba, kaya nga tayo pumipili ng school, ng kanyang teacher. So, open communication talaga. Everyday, tanungin natin sila kasi hindi naman natin sila nakikita sa loob ng kanilang school, diba? After couple of weeks, lagi nang naka-close yung curtain teacher. So, syempre, gusto din naming tanungin siya kung ano yung mga natutunan niya and to ask how's their day, kung ano yung emotion nila, feeling nila that particular day sa school, kung happy ba sila or may nangyaring nakapagpasad sa kanila para ma-address natin yung kung ano man yung i-open up nila sa atin. So, importante yon. Have an open communication with them. Ask them every day para nagiging routine niya na mag-open up sa inyong mga magulang. Natututo siya maging open sa inyo. Hindi niya sinasarili yung mga happening sa school. Para pag pumasok na sila sa big school, na-build yun na yung routine nila na everyday dapat mag-open up sila sa inyong parents para alam natin yung nangyayari sa kanila sa school. So, ayun mga momshi, I hope na meron kayong natutunan kung paano natin mape-prepare ang ating chikiting sa kanilang first day at school. And kung may questions kayo, comment lang kayo. Let me know kung ano pa yung mga gusto nyong pag-usapan natin. Thank you for watching everyone and
Stay safe. Ayan, si Prem may ubo. So, bye, Momshi. Thank you for watching. See you on the next vlog.